Dito na tayo sa ibang part ng museum. Ito mga invention ni Leonardo da Vinci. Siya ang naka-invent ng the Florence Canal. Sa Florence siya. Siya nag-invent. Ayan. Hindi basta-basta mga invention niya. At saka yung watermill in Vinci. Siya ang nag-invent. Ayan. So guys, in-invento niya din yung paano maggawa ng dam. Ayan. But they never made it. Ayan yung sa drawing niya pinapakita dito. Ito yung invention ni Leonardo da Vinci. Hydraulic saw. Ayan. About two. Not that one little bits that we get out for maybe cleaning or whatever. Ayan, Leonardo da Vinci. Yan ang mga painting niya, ginawa niya. Ayan. The rock crystal. Ay natin makikita yan. The rock crystal. Ang painting niya guys, tingnan ninyo ang luma na talaga. Yan ang year 1620. Did Leonardo's gaze contemplate? Where did he take his first glance? Where are the prints marking his passage concealed? It was 1872, and Telemachus Signori was sitting on a wall near Vinci drawing. He went to Vinci, together with the eminent historian Gustavo Pizzieri, who was intent on searching for documents relating to Leonardo's. Ito yung mga tools na ginagamit ni Leonardo da Vinci. Ito sample lang to siya kasi yung mga real ginagamit niya, hindi ito actual. Ito sample lang. Pero ganyan ang ginagamit niya. Yan ang painting nga, nasa wall pa. Tapos ayun, luma na masyado. Sequence of anatomical drawing. Yan. Sobrang intelligent niya, sobrang talino niya, alam niya lahat. Yan, gawa niya rin yan sa wall na yan. Yan na lang ang natira kasi matanda na talaga yan, 1632. Ayan, ang famous na gawa niya, yung drawing na yan. Yan sa painting. Yan na lang ang natira. Anatomical studies. Ito yung famous na niya, invention niya, tsaka drawing niya. So, si Einstein lang ang nakakuha ng talent ni Leonardo da Vinci. So, sobrang talino, alam niya lahat. Pati yung mga gamit na hindi pa nag-exist 500 years ago. Siya lang nag-invent, tapos yun, nagagamit na ngayon ng mga generation natin. At guys, ito yung parang motto ni Leonardo da Vinci. A new thing to reveal the figure of man in words with his limbs arranged in all their different attitudes, banish the idea from you for the more minute your description. Hindi pala motto, parang niya, perception niya. Yan. Grabe, ang talino ni Da Vinci, Leonardo da Vinci.
Yan. So, ayun. We are done visiting the Museum of Leonardo da Vinci, and now we are going to find a place to eat. So, nag-enjoy tayo guys. Na-discover natin lahat ng mga work ni Da Vinci, especially yung mga invention niya na from up to date now, ginagamit pa rin ng mga scientists, ginagamit pa rin ng mga tao through sa kanyang work art. Yun lang. Masaya lang ako na na-discover ko at dito siya, at proud ako na nakapunta ako kung saan siya pinanganak at saan siya lumaki, yung place na to, at pinangalan sa kanya bilang Da Vinci sa family name niya, pero ang pangalan niya is Leonardo. Ayun. So, thank you for watching guys. I hope na ma-enjoy kayo at may makuha kayong information about sa life story ni Leonardo da Vinci. So, ayun, natapos na yung visit natin. Punta na tayo. You can go there. So guys, meron pa tayong ipapakita sa inyo. Yon ang invention din ni Leonardo da Vinci sa drawing niya. Tapos ginawa nila in reality. Yan na po. Ang globe, parang globe siya. Tapos may sa loob ng anatomy yung ginawa niyang drawing. Guys, natapos na yung tour natin sa buong museum dito. At alam niyo guys, ang dami nating natutunan sa work ni Leonardo da Vinci. Hindi lang sa painting, hindi lang sa drawing, pati sa mga invention niya. Nakaka-amaze lang kasi sa sobrang talino niya, ang dami niyang ginawa na advantage sa future. Kahit noon hindi pa high-tech yung society, hindi pa high-tech yung world, nang dahil sa kanya, nagamit yung invention niya, tapos ginagamit ng mga tao ngayon. Baba na tayo. Doon tayo sa sasakyan natin. On visite un tout petit peu et puis... Guys, isa ito sa mga medieval village, tapos yung mga constructions ng bahay dito, ganyan. Tapos matanda na talaga to siya. So imagine, napuntahan natin ang famous... What? What is typical of medieval construction? Yeah, the stones. They're using stones, the bricks. Yes, also, but it's all based on like protection. Narrow streets, often on the... Yes. Village médiéval. So yun. Easy. Guys, we are so lucky we visit the famous inventor and scientist. Yes. And scientist, masasabi natin scientist kasi madami siyang ininvento na nagamit natin ngayon. At yung pinakasikat na painter sa buong mundo na si Leonardo da Vinci. Heto yung place kung saan siya nakatira at saan siya pinanganak at saan siya lumaki. Na-visit natin to siya at na-discover natin ang mga kanyang nagawa sa buong mundo. Yun. Baba na tayo. Passing here, it's also nice because some guy asked us to pass here because it's very quick. Ah oui. Nice. Il plaisant pas ce monsieur. Oui. Il dit... Regarde ça. Ouais, c'est festival médiéval là. So, yun. Mais c'est rigolo. We really enjoy our visit in the birthplace of the famous Leonardo da Vinci. Ils vont faire la fête médiévale. And we are lucky to discover all the things that he did. It's more nice here. And the last one we are going to visit is the house of Leonardo da Vinci, where he was living. And let's go. You'll find our car. C'est pas très loin ça. So remember guys, this is the place of birth of Leonardo da Vinci. Dami mga olive.
puis tournez Des à oliviers droite. partout, là. Des grands oliviers. Yan, olive trees yan. Ang daming olive. Olive plantation dito. There's an olive plantation here.